Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang bagyong Christine po ay nasa tropical storm category pa din na may lakas na hangin na umabot sa 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 105 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 155 kilometers ang layo eastern section ng Kasiguran, Aurora. So nandito po yan sa dagat pero napakalapit na po niyan sa ating landmass or kalupaan. So posibleng mamayang gabi yan po ay maglandfall dito po sa may general area ng Isabela or Cagayan area. Patuloy nga itong kumikilos pa northwest sa bilis na 10 kilometers per hour o hilagang kanluran patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Again, napakalawak pa rin po ng bagyong Christine na may diametrong umabot sa higit 1,500 kilometers. Yan po yung kanyang kabuuang sirkulasyon. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Sa kasalukuyan nga, ang bagyong Christine ay nasa tropical storm category. Pero base dito, posible pa yung bahagyang lumakas bago pa man yan maglandfall or tumama dito po sa may area ng hilagang bahagi ng Luzon. Posible po yan tumungtong sa severe tropical storm category. Ito po ay posibleng tumama sa lupa or maglandfall mamayang gabi. Mas maaga po yan maglandfall if ever sa Isabela po yan maglandfall or mas late naman ang bahagya if ever dyan po sa may area ng Cagayan. Either way, ito po ay tatama dito sa hilagang bahagi ng Luzon. After po niyan maglandfall, babaybayin po niyan ang hilagang bahagi ng Luzon palabas dito sa Ilocos Region patungo dito sa may West Philippine Sea. At posibleng sa Friday, nandito na po yan sa may tapyas na bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil po sa bahagyang paglakas ng bagyong Christine kaninang umaga, nagtaas na po ng tropical cyclone wind signal number 2 ang Pag-asa sa malaking bahagi ng Luzon. Ito po ang general area ng extreme northern Luzon, buong northern Luzon, kasama po dyan ng central Luzon, maging dito sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ng Calabarzon, except ang area ng Cavite at Batangas na nasa ilalim sa signal number 1, maging dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, except naman dito sa area ng Sorsogon na nasa signal number 1 na po. Ito pong mga areas na kulay dilaw o yung mga areas na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 2 ay posible pong makaranas ng masungit na panahon, malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin na directly associated sa bagyong Christine. Samantalang nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa except po dyan sa mainland Palawan, malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Central Visayas, maging dito sa area ng Masbate, kasama na rin po dyan itong Western Visayas, ito pong itaas na bahagi ng Negros at mga isla dyan po sa may area ng Panay. Meron pa rin tayong signal number 1 dito po sa may area ng Bukas Grande, Dinagat at kasama po dyan ng Siargao Islands dahil nga sa lawak ng circumference o sa lawak ng sirkulasyon nitong bagyong Christine. Meron din po tayong mga ilang pag-ulan. Again, ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at always makibalita sa inyong local LGU at DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. So minsan may mga butas po yung ating mga kaulapan o may mga pagkakataon na humihina o minsan nga tumitigil pa yung ating mga pag-ulan. Again, hindi pa po tapos yung epekto nito pong bagyong Christine. Magpapatuloy pa yan bago magsimula ang weekend. Kaya doble ingat pa rin po tayo. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.